Tropa ng Egypt nadamay na sa pag-atake ng Israel. Bakbakan ng mga tropa ng Israel at Hamas fighters sa loob ng Gaza Strip unti-unti nang nagsisimula. Ground unit ng Israel na umatake sa Khan Yunis sa Gaza na gawang itaboy ng Hamas fighters. Second batch naman ng humanitarian aid para sa mga Palestinian residents na gawa ng makatawid ng Gaza. Alamin ang mga detalye tungkol sa mga maiinit na updates at development sa Day 16 ng Israel-Hamas conflict. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasasawi sa magkabilang panig sa patuloy na bakbakan ng Israel at Hamas. 4,651 ang naiulat na nasawi sa panig ng Palestinians at 14,254 naman ang nasugatan ayon yan sa ulat ng Palestinian Health Ministry. Samantala, aabot sa 1,400 naman ang nasasawi sa panig ng Israel. Tumataas na rin ang bilang ng mga casualties sa West Bank kung saan umabot na sa 90 Palestinians ang nasawi sa isinagawang pag-atake rito ng Israel. Tila unti-unti nang nagsisimula ang ground battle sa pagitan ng dalawang panig sa loob ng Gaza. Ayon sa military factions ng Hamas, naitaboy nila ang mga sundalo ng Israel sa kauna-unahang attempt nito na magkaroon ng bakbakan na naganap naman sa Khan Yunis. Nagawang masira ng Hamas fighters ang dalawang military bulldozers at isang tangke ng Israel sa ginawa nilang pag-ambush sa mga ito. Kaya naman napilitan di umanong tumakas ang mga sundalo ng Israel at naiwan ang mga sasakyan nito. Ayon sa Israeli military, isa sa kanilang mga sundalo ang nasawi matapos tamaan ng isang anti-tank missile na pinalipad ng Hamas, samantalang 3 pa ang nasugatan sa isinagawa nilang ground raid sa loob ng Gaza kaya napilitan ng tropa ng Israel na muling bumalik. Ayon sa IDF, ang layunin sana ng tropang ito ay para i-locate ang mga bihag o hostages ng Hamas sa loob ng Khan Yunis. Samantala, nakapasok na ang additional 14 trucks ng humanitarian aid sa Gaza mula sa Rafah border ng Egypt. Kabilang dito ang mga food and medical supplies at maging mga bottled water at mga kumot na tinatayang aabot sa 3,000 tons at dumaan ito sa mahigpit na inspeksyon ng Israeli security officials. Sinabi ng United Nations na napaka-importante ng tuloy-tuloy na pagdating ng mga ayuda para sa biktima ng kaguluhang ito. Sinabi rin ng United Nations na patuloy ang ginagawa nilang negosasyon upang makapagpadala ng mga fuel supplies at water provisions na higit na kailangan lalo na ng mga ospital sa loob ng Gaza territory. Sinabi naman ni Abu Obeida, spokesperson ng Hamas military wing, na handa silang magpakawala ng 2 pang mga hostage kapalit ng karagdagang humanitarian aid. Ito ay matapos ang pagpapalaya sa 2 American hostages noong Biyernes. Git naman ng Amerika na ang lahat ng hostages ay dapat nang palayain ng Hamas nang walang hinihinging kapalit. Mariin naman ang sinabi ng isang Israel senior official na walang magaganap na ceasefire sa Gaza. Ito ay sa kabila ng joint effort ng Amerika at Qatar na makipag-usap sa Hamas leaders upang palayain nito ang 200 hostages na hawak nito. Hindi rin daw sila aware sa panawagan ng US na ipagpaliban ang napipintong ground operation sa Gaza. Sinabi rin ng Israel na hindi dapat mahadlangan ng mga humanitarian efforts ang kanilang misyon na wasakin ang tuluyan ang Hamas. Kaugnay nito ay tuloy-tuloy nga ang mas pinaigting pa na sinasagawang airstrike ng Israel sa Gaza. Sumiklab na rin ang kaguluhan sa West Bank territories kung saan naglunsad na rin sila ng airstrike sa Al-Ansar Mosque sa West Bank malapit sa refugee camp ng mga Palestinian civilians sa Jenin. Ayon kay IDF spokesperson Jonathan Conricos,
ito daw ang ginagamit ng sanib-puwersang grupo ng Hamas at ng Islamic Jihad para magplano ng susunod nitong pag-atake. Patuloy naman ang pag-init ng tensyon sa Israel-Lebanon border. Inanunsyo ng Hezbollah na 5 pa sa kanilang mga miyembro ang nasawi dahil sa nagaganap na tensyon sa Hezbollah at Israel. Binalaan naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Lebanon na wag nang sumausaw pa sa kaguluhan na ito kung ayaw nitong magkaroon ng panibagong digmaan. Simula noong October 7, 2023, aabot na raw sa 24 member ng Hezbollah, 6 Hamas members, 1 miyembro ng Islamic Jihad, at 4 na sibilyan ang nasasawi sa southern Israel border. Nagbanta naman ang grupong ito na sasali sa digmaan kapag sinimulang pasukin ng Israel ang Gaza Strip. Banta naman ang Prime Minister ng Israel, kung sasali sila sa bakbakan, sisiguruhin daw na mabagsik ang gagawing pagganti ng IDF at dudurugin din nila ang lahat ng miyembro ng Hezbollah. Ilang miyembro naman ng Egyptian Guards na nakabantay sa isang base malapit sa Gaza Strip ang napabalitang nagtamo ng minor injuries. Ito ay matapos silang tamaan ng ligaw na bala ng tangke mula sa Israel troops. Sinabi ng Israeli military na aksidente o hindi sinasadyang tamaan ng kanilang tangke ang Egyptian position malapit sa border sa area ng Kerem Shalom. Agad naman silang nagpahayag ng pakikidalamhati sa pangyayaring ito at sinabing iimbestigahan nila ang nangyaring insidente. Bukod dito ay wala na silang ibinigay na karagdagang detalye ukol sa insidente. Ang Kerem Shalom ay isa sa 2 border ng Israel patungo sa Gaza, pero isinara ito sa pagpapatupad ng Israel ng complete siege sa kasagsagan ng pag-atake ng Hamas noong October 7. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe, like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.